Hello guys, and for today's video, magluluto tayo ng cordon bleu. Para sa paggawa ng cordon bleu, kailangan natin ng cheese, ng ham, at syempre ang ating chicken breast. Mag-i-slice lang tayo ng cheese and also i-slicein lang natin yung ham na ating ipapalaman sa ating cordon bleu. At yun naman, ikakat natin or i-slice natin yung ating chicken breast into fillet. Tatanggalin lang natin guys yung natirang balat ng manok sa ating chicken breast kasi hindi natin yan isasama sa paggawa ng cordon bleu. Hindi ko na ipapass forward itong ating pagkat ng chicken breast para makita nyo kung paano ko siya i-fillet. May nakaready nga pala akong tenderizer dito guys ha. Yung nakikita nyo parang hammer dyan sa side ko. Ipampipit-pit kasi natin yan dito sa ating manok once na tapos na tayo mag-fillet cut. And kung gusto nyo rin guys mag-avail itong ating tenderizer, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa ating caption or sa comment section. Ang purpose naman kung bakit tinatenderize ko itong aking chicken breast is para mas lumapad pa yung manok at the same time mas madali siyang maluto. And once tapos na tayo mag-fillet cut guys at matenderize itong ating chicken breast, lalagyan ko naman siya ng asin, paminta at magic sarap. At after natin maglagay ng mga pampalasa dito sa ating chicken breast, lalagyan naman natin siya ng ham and cheese, tsaka natin siya irorolyo. Then, same procedure na po yung gagawin natin sa iba pang chicken breast na meron tayo. And once tapos na tayong palamanan yung ating gagawing cordon bleu, magre-ready naman tayo ng harina, itlog, at yung breadcrumbs. Guys, kailangan natin yung egg para pagkatas natin lagyan ng harina yung ating gagawing cordon bleu, kumapit sa kanya yung breadcrumbs. Huwag nyo nga pala guys, itatapon yung harina na pinangcoat nyo dito sa ating chicken breast kasi gagamitin pa natin yan sa paggawa ng white sauce. Now we're done preparing, mag-start na tayo magluto. Sa isang kawali guys, kailangan natin ng maraming mantika. It's either deep fry yung gagawin nyo sa cordon bleu nyo or kagaya nitong sa akin na half lang yung nakalubog sa mantika. Pero syempre, mas okay pa rin na deep fry yung ating cordon bleu para even na even talaga yung pagkakaluto hanggang loob. Dahil hindi deep fry yung aking way ng pagluluto ng aking cordon bleu, tinatakpan ko siya guys para mas maluto din yung loob niya. And from time to time, i-check ko lang siya kung nag-golden brown na ba yung sa other side ng ating cordon bleu. Then, ipapaling ko na siya. Then, medium to high heat nga pala yung volume ng apoy na ginagamit ko pag nagluluto ko ng cordon bleu. At pag ganito na yung kulay ng inyong cordon bleu guys, pwede nyo na yan hanguin. Kim nyo lang guys or iset aside yung mga natirang breadcrumbs na nando sa kawali natin para di siya sumama sa bagong set na ating lulutuin. And after this guys, sa same pan po natin lulutuin yung ating white sauce. Pag mainit na yung mantika guys, maglalagay tayo ng 2 tablespoon ng harina. Ito yung harina na pinang-coat natin kanina doon sa ating cordon bleu. Then ilalagay natin yung butter pag medyo parang naluto na yung harina. Then maglalagay din tayo ng 1 can ng evap. So, any brand will do naman po. Pero kasi yung akin nga pala guys is medyo maliit yung napabili kong evap. Kaya nagdagdag ako ng water. Lagyan nyo din pala ng salt and pepper itong ating white sauce para add to taste. Lalaputin lang natin to guys ng bahagya pero wag masyadong malapot na malapot guys. Kasi pag lumamig pa yan, magbubuo-buo na yan. Kaya dapat sakto lang. Dapat yung nagtikin lang siya ng bahagya. Tapos pwede nyo na siyang hanguin. Kung gusto nyo malaman kung ano yung dapat maging lasa ng inyong white sauce, lasa lang po siyang keso na melted. Ganun lang po yung magiging lasa niya. And sa pagkakat nga po pala ng cordon bleu, make sure lang po na bahagyan lumamig na yung ating cordon bleu. Then, ang gagamitin yung kutsilyo is matalas. Para pag kinat nyo yung inyong cordon bleu, hindi siya madudurog yung breadcrumbs na naka-attach sa kanya. And also, wag nyo masyadong ipipress yung kinakat nyong cordon bleu guys ha, alalay lang. Tapos hanapin nyo yung part na medyo malambot, doon nyo siya i-cut para mag-cut through yung ating knife. And yung white sauce nya guys, pwede nyo ilagay yan sa separate container or pwede nyo rin isama doon sa inyong cordon bleu once tapos nyo na siyang i-cut. Pero sa part namin kasi mas gusto nung mga kids ko and yung husband ko na kasama na doon sa aming cordon bleu yung aming white sauce. Hanggang dito na lang po guys. Kung nagustuhan niyo po itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!